Welcome sa Solid Kaas, ang tahanan ng iyong modernong junior high school A&E reviewer. Dito sa ating channel natutupad ang nagdulot na pangarap. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa ating gabi-gabing pagsasanay. Ang tamang sagot para sa question 1 ay Option A. May opisyal na ebidensya at pinagbabatayang ahensya ng gobyerno. Sinasabi sa panuntunan ng kurikulum na ang katotohanan o fact ay mga totoong impormasyon na sinusuportahan ng ebidensya, datos o pag-aaral ng mga eksperto tulad ng Department of Health o DOH. Kaya letrang A ang ating tumpak na sagot. Mabilis na study tip para sa inyong notes. Upang madali ninyong markahan ang mga susing ahensya sa inyong mga reviewer sheets, gumamit kayo ng affordable pastel highlighters. May katag na napakamurang highlighter set sa ibaba ng bidyong ito gamit ang ating YouTube shopping feature. I-click ninyo lang ang display upang makabili ng mabilis habang nakapost ang video. Para sa ating ikalawang tanong, ang tamang sagot ay C. Opinyon. Bakit opinyon? Dahil ang pangungusap ay nagsisimula sa pariralang para sa akin. Ito ay isang malinaw na indicator na ang pahayag ay nagpapakita lamang ng sariling damdamin, pananaw o paniniwala ng isang tao. Ang isang opinyon ay maaaring tama para sa iyo ngunit mali para sa iba. Kaya letrang C ang ating sagot. Ang tamang sagot sa numero 3 ay D. Maraming puyat at tambak na gawain ng kanyang kaklase nitong mga nakaraang gabi. Ang hinuha o inference ay ang pagbuo ng isang matalinong hula batay sa mga nakikitang pahiwatig o clues. Ang pahiwatig dito ay ang maruruming module at 3 baso ng kape. Ang kape ay inumin para hindi makatulog, kaya ang pinakatumpak na hinuha ay napupuyat ang kaklase niya sa pag-aaral. Letrang D ang ating lohikal na konklusyon. Para sa numero 4, ang tamang sagot ay B. Ang asignaturang mathematics ang pinakamasayang pag-aralan sa buong kurikulum ng ALS. Ang options A, C at D ay mga purong katotohanan dahil sila ay napatunayan na sa heograpiya at batas. Ngunit ang option B ay gumamit ng salitang pinakamasaya. Ito ay isang subhektibong pananaw dahil maraming estudyante ang nahihirapan o natatakot sa math at hindi sumasang-ayon na ito ang pinakamasaya. Kaya ito ay isang opinyon. Letrang B ang tamang sagot. Ang tamang sagot sa numero 5 ay A, sapagkat ito ay nakabatay sa isang opisyal na batas at legal na dokumento ng bansa. Ang usapin tungkol sa Republic Act 11510 o ALS Act ay isang fact dahil ito ay pinagtibay ng pamahalaan at pirmado ng batas. Hindi ito nagbabago kahit anong emosyon ang mayroon tayo. Helpful accessories para sa inyong review space. Habang isinusulat ninyo ang mga mahalagang Republic Acts na ito sa inyong mga kwaderno, gumamit kayo ng adjustable desktop phone stand upang nakatayo ng maayos ang inyong cellphone screen sa lamesa habang kayo ay kumukopya ng notes. May mabilis na link sa ating YouTube shopping tab sa ibaba para sa inyo. Letrang A ang ating verified answer. Para sa numero 6, ang tamang sagot ay C. Kulang ang dalang pera ni Lola upang mabili ang gatas. Suriin natin ang mga clue sa teksto. Binilang ni Lola ang barya. Nagdilim ang muka, bumuntong hininga, at ibinalik ang gatas. Ang serya ng mga kilos na ito ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang kanyang nakalkulang barya para sa presyo ng produkto. Ito ang pinakatumpak na hinuha batay sa sitwasyon. Letrang C ang ating sagot. Ang tamang sagot sa number 7 ay B, sa aking palagay at sariling pananaw. Ang pariralang ito ay tinatawag na opinion indicator. Ang options A, C at D ay ginagamit kapag maglalahad ka ng katotohanan dahil may kasamang ulat, ebidensya at dokumento. Ngunit ang salitang palagay ay nangangahulugang sariling hula o pananaw lang ng isang individual, kaya letrang B ang tamang sagot.
Para sa number 8, ang tamang sagot ay D, sapagkat ito ay napatunayan na ng mga siyentipiko at may konkretong sukat na pangheograpiya. Ang sukat ng taas ng Bulkang Mayon na 2,463 metro ay isang scientific fact na dumaan sa pagsusuri ng mga eksperto at pillbox. Hindi ito opinyon ng mga turista o kwento ng kapitbahay, kaya ito ay isang napatunayang katotohanan. Letrang D. Ang tamang sagot sa number 9 ay A, isang hinuha, batay sa kasalukuyang sanhi at bunga. Ang pangungusap ay nagbibigay ng isang prediksyon o lohikal na hulas sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap o future prediction kung magpapatuloy ang maling pagtatapon ng basura ngayon. Dahil ito ay hula na may lohikal na basehan sa kasalukuyang takbo ng kapaligiran, ito ay isang hinuha. Isa pang mahalagang tip para sa inyong pagre-repaso para sa mga solid ka-ALS members natin na nag-eensayong magbasa ng mga talata gamit ang mga printed reviewer files, mas makatitipid kayo kung bibili kayo ng bulk A4 copy paper rims sa ating channel store sa ibaba upang may sapat kayong supply ng malilinis na papel sa inyong lamesa. Letrang A ang ating sagot. Para sa ating huling item, ang tamang sagot ay C. Ang salitang pinakamahirap ay nakadepende sa personal na karanasan at damdamin ng bawat individual. Sinasabi ng pangungusap na ang pag-aaral sa ALS ang pinakamahirap na sakripisyo. Ito ay isang malinaw na opinyon dahil ang antas ng hirap ay subjektibo. Para sa ibang mag-aaral, ang pag-aaral ay isang masayang pagkakataon at hindi nila ito itinuturing na pinakamahirap kumpara sa ibang hamon sa buhay. Dahil nakadepende ito sa tao, letrang C ang ating pinal na sagot. I-comment na ang inyong naging pinal na kabuuang marka sa ibaba upang makita ko kung sino ang nakakuha ng perpektong score ngayon. Abangan ang ating susunod na High Traffic Junior High School module para sa Learning Strand 3 Mathematics sa darating na Martes sa gabi sa ganap na alas 9. Manatiling matiyaga sa pag-aaral. Solid ka, ALS. At salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli.